Kwento mo yung proseso mo kung bakit mo naisipang gawin itong iyong latest, yung deepfake. Yung demonstration mo ng deepfake, whether the Detection. video is deepfake or not. And why did you choose deepware? Bakit deepware yung pinili mo? Kasi pag titingnan mo naman, di ba, pag i-search mo, titingnan mo yung mga top 10, mga ganun, parang number 1 yung deepware eh. Tapos nakita mo naman parang freeware siya. Tapos sabi ko, pwede naman i-detect to. Kasi kanina lang may nag-send. Sabi na AI nila, na deepfake nila yung si Baste, si Sara, saka si Tatay Digong. Tapos nung pag-check ko, unang chinek ko yung kay BBM, nakita ko naman na hindi siya suspicious eh. So nung sinubukan ko yung kakasend lang talaga sa akin yung video na yun, suspicious siya. So ang nasa isip ko noon, ang theory ko doon, maaari kinuha nila yung original, which is yung original yung kay BBM. Tapos ginawa nila yung original na yun as deepfake para doon kay Baste, Tatay Digong. So doon mo makikita, di ba? Kumbaga, may something na doon sa bagong video na yun. Yung ginawa nyo, yan yung deepfake, di ba? Yung ginawa nila, yun yung deepfake. Hindi po expert si George De Guzman. James Navarro, nag-heed lang kami sa call ni Benhur Abalos. Sabi ni Benhur Abalos, maraming deepfake website deepfake software na pwede mong gamitin to test whether a material is a deepfake or not. Hindi po siya expert. hindi po expert si George De Guzman. Ang ginawa lang po ni George De Guzman ay kasi sinabi po ng DIC ng DICT. DICT pala, sorry. Ng DICT na may mga na malalaman mo naman daw ito na deepfake by using available online tools. Yes. Kasi George De Guzman, gumamit siya ng available online tools at ang ginamit niya ay deepware. So ito ang naging resulta ng kanyang ginawa. Kapatid sa pananampalataya sa natawa tuloy ako doon sa expert. Na ganoon ka lang expert. Ito yung problema eh. Pag may sinabi ka about sa batas, sinesearch mo lang naman, available yan. Tapos sasabihin nila, ano ka, abogado? Pag ganito naman, ano ka, expert? Nandiyan si Jojo De Guzman, pakyatin mo. Jojo De Guzman, umakyat ka, explain mo sa amin ng mga, ang buhay mo. Ay, Jojo. Oo, Jojo, akyat ka. Ayan. Ano to, Hong Kong based to si Jojo eh. Na-meet ko siya sa... Okay. In fairness, Jojo, alam mo sila mag-jowa. Ang hot nilang dalawa. Ang landi ko, di ba? True. You look hot together. Pag nakita, ito si Jojo De Guzman, ibang itsura ni Jojo De Guzman in person. Actually, oo. Sinasabi ko sa inyo, iba ang arrive ni Jojo De Guzman in person. Kaya sinasabi ko, ibang register natin sa camera, ibang real life, may mga ganong tao. At si Jojo De Guzman, isa sa mga doon, kasi nung nakita ko si Jojo De Guzman in person, sabi ko, kaya mo si Jojo? Napa-in fairness ako ha. Napa-in fairness ako. Kasi iba yung glow eh. Iba kasi may aura, may ganyan. Siyempre may jowa. Hindi, actually, nung nakita ko yung jowa niya, it makes sense. Ganyan, parang it makes sense. Parang tama lang. Parang tama. Napaganda ka na lang, tama. You go, girl, and go. They look hot together, silang mag-jowa. Ayun. Well, na-share ko lang kuyang yung reaction ko nung when I saw the video. When I saw the video, actually, kasi 'di ba ang maiksi lang eh. Siguro parang parang ni-loop lang siya. Siguro I think na the entire video is just maybe around 6 seconds, mga ganun. Parang ganun. Oo. Mga ganyan. So ngayon nung una, parang siya ba to kasi yung haircut medyo parang that's a haircut na hindi ini-sport ni BBM very often. Hindi ganun ang hairstyle ni BBM eh, most of the time eh. But dahil nga hindi yun yung kanyang common na haircut, hindi yun yung parang usual niya na haircut. I remember somewhere na meron talaga siyang haircut na kakaiba. Na hindi yun yung usual. Remember nung senator kasi siya, long hair kasi siya nung senator siya. Parang ganun. Long hair kasi siya noon eh. So parang, I think this is around parang, yung unang-una naisip ko, parang, I think this is around yung after nung 2016 election. Elections. Oo. Around that period or before election ng 2022. Kasi ganun yung haircut niya nung mga panahon na yun. Chinek ko yung chinek ko yung mga pictures niya, ang tawag dito ng 2016 every year. Ang pinakamadalas niya na ganun yung haircut niya was around nung time na nagpo-protest siya. Okay, election protest. Nagpo-protest siya, oo. At saka
yung ano, tawag dito, yung election, campaign period. Ganon. And medyo, ayun, tapos yun nga na parang bagong gupit kasi, obvious kasi bagong gupit siya dun sa ano eh. Yung sa makikita video. mo talaga na bagong tasa yung ano eh. Kasi Bagong dito tasa yung, yung patilya. Oo, yung patilya, ganyan. Mm. And so, yun nga, parang naisip ko ganun. Demure yung video. I mean, kasi parang, it is not as garapal as I expected it to be. Yung parang hindi siya yung ganunan talaga. Hindi talaga siyang pinipig crunch, ganon. Parang ano lang siya, kumbaga para lang siyang popsicles, ganon. Para popsicles lang yung video. Hindi siya yung parang sobrang garapal na parang uhaw na whatsoever. But I think what gave the video away is the reaction after putting it on his nose. Yung parang, what substance in the world can give you a reaction like that? Whatever it is that you were sniffing, di ba? Ay, antindi niyan. Kasi parang, pagka ganun mo dito, talagang parang, wow. Kasi nga Joey, ang nakasanayan kasi natin ng mga tao, when it comes to cocaine use, yung kadalasan nakikita sa movies. Okay, mayroong glass table, ilalatag yung white powdery substance, kukuha ng credit card, igaganyan, tapos i-divide into line, and then they will roll a dollar bill, and then i-sniff nila, no? Sometimes, ilalagay dito sa, dito, sa may tapos i-sniff na pa ganyan. Oh, no? But it's a theatrical way of portraying. It's a theatrical, ang mga executives, no, sa Amerika, they don't take cocaine in one dose. They take it throughout the day. To keep the the high. To sustain the high, oo. Sustain the high and to not to be noticed then, no? Just enough to keep them on the edge, but not too much to go over that edge na manonotice na that they are on something. Oo, na it's going to be obvious na jittery ka na. Yeah, they take a little bit of it during in the morning and then midday and then a few more hours pag stress sa trabaho. And then more often nga, yung iba dyan is they do the gum thing. No? They take a few of the powder and then rub it in the gum. No? This is what the rich and famous do. Yes. Tama to si Patricia Castañeda. Yes. Microdosing. Microdosing, that's it. That's Patricia, the term. you're right. Exactly. That's the word. Oh, hindi pa ba aakyat si Jojo? Jojo, umakyat ka because we want to interview you. Oo. Ayan, andyan yung link Sir Jojo. Pero yun na nga, na tama si PRRD, no? If you want to finally put this issue to rest so that the nation can move on, just take the damn drug test. Take the damn hair follicle test. What's the problem with that, diba? Oo. Now, let's go to the ikaw, Sas, meron ko bang peculiar did you have any inkling na parang hindi totoo yung video or that's not him or something like that? Well, ako sa akin is when I saw it na the people will some people will not be convinced by this because this is not how they usually see people taking coke. Right. Hindi ba? So you're used to seeing shabu, no? on video. So ngayon, ang ano niyan is ayun ang issue na parang well, kasi ako is multiple people already told me that yun nga, na-confirm nga na may ganun yung eksena. And what really bothers me, and I kept repeating this, is no Marcos, no Romualdez are moving forward to categorically say, no, BBM has never been on drugs, he's never used it, and he will never use it. He's a responsible person, he's not into these kinds of things. Si Abalos nga lang yung nagsabi na sa pagkakilala niya, the president is not into this kind of activities. Ganun pa yung pagkakasabi, no? Bakit ang hirap-hirap sabihin na, no, the president is not into drugs? Are you so stupid? No, he's not that kind of person. And you know, he kasi again, this is a medical condition. Substance abuse is a medical condition. If someone, halimbawa ikaw, kayong mga magulang, pag inakusahan yung anak ninyo na nagdodrogay, ang gagawin nyo lang ba, i-deny nyo? Hindi siya nagdodrogay. I'm pretty sure magdududa kayo, no? Baka nga. Magpa-drug test ka nga. Gagawin nyo. Pati nga buntis sas eh. Diba?
Di ba gaganunin nyo? Gaganunin nyo yung anak ninyo pag may nagbubulong-bulungan. Buntis yung anak Hindi ko, ba? i-pregnancy test kita, di ba? Oo, magbubulong-bulungan, hindi ba? Kasi hindi biro yan hindi biro yung akusasyon ng ganyan. Ikaw nga pag magdadrive ka nga maanuhan lang ng pulis na, naku, parang baka lasing to. Pabababain ka ng flag down ka, pababain ka, i-breathalyzer ka just to verify na hindi ka nakainom pag nagda-drive. Hindi ba? Pwede mo ba sabihin sa pulis na, wala ka ebidensya. Gaga, kaya ka nga ititest para ma-confirm. Kasi, bakit kita gaganyanin? Kasi you will be a risk to yourself and to other people. Others, yes. That is how, that is that kind of medical condition. Sa Pilipinas kasi, hindi uso kasi yung breathalyzer, Or even the sobriety test, yung walking Hindi uso. Hindi uso kasi, girl, may mga kaibigan ako na nakainom, magdadrive pa, sabi ko, are you serious? Kaya talaga ako na kasi talaga sa ibang, kasi dumira ako sa Europa, bakla hindi ka, ang waiter mismo hindi ka pagdadrive-in. Tama yan. Talagang kukunin nila yung susi mo. And they will call a taxi for you. They will call your emergency contact para sunduin ka or Hindi na talaga. Police were check. Ito pa, you are the captain of a huge ship. Why don't you just give everyone a peace of mind? Oo. Na the one driving the nation is not into a substance that actually alter their sense of their sanity, di ba? Ito na si Sir Jojo de Guzman. Oo. Hi! Ayan! O, di ba? Hi, Jojo. Nakamute First time. Kumusta ang init dyan sa Hong Kong? Oo nga. Was nice meeting you dito sa Hong Kong and Joey saka si Sas. Sir EB. Hello. Hi, Jo. Bisaya ka, Jo? First time ako nakakyat dito. Actually, lagi akong nanonood dito. Bisaya ka, Jo? Nakikita ko nakalive. Bisaya ka ba, Jojo? Mountain Province, Ilocano. Mountain Province. Okay. Ano ka pala? Cordilleran ka? Cordillera. Okay. Oo. Okay. Nice. Kaya Halata siguro. Kaya pala gwapo. I mean, kaya may dating. Musta, Sas? Ay, Ifugao ka ba, Jojo? Hindi ako Ifugao, pero somewhere there. Igorot? Lagi niya? Mountain Igorot, Province. Ibaloy, Mountain Kankanae. Province. Kankanae. Okay. Kaya maganda katawa ni George. Binababoy ko si George. Pasensya na sa jowa ni George. Jojo, ito, ikwento mo yan. Kasi, ikwento mo yung proseso mo kung bakit mo naisipang gawin itong iyong latest, yung deepfake. Yung demonstration mo ng deepfake. Whether the Detection. video is deepfake or not. And why did you choose deepware? Bakit deepware yung pinili mo? Kasi pag titingnan mo naman, di ba, pag i-search mo, titingnan mo yung mga top 10, mga ganon, parang number 1 yung deepware Tapos nakita mo naman parang freeware siya. Tapos sabi ko, pwede naman i-detect to. Kasi kanina lang may nag-send. Sabi, na AI nila, na deepfake nila yung si Baste, si Sara, saka si Tatay Digong. Tapos nung pag-check ko, unang chinek ko yung kay BBM, nakita ko naman na hindi siya suspicious So nung sinubukan ko yung kakasend lang talaga sa akin yung video na yun, suspicious siya. So ang nasa isip ko noon, ang theory ko doon, maaari kinuha nila yung original, which is yung original yung kay BBM. Tapos ginawan nila yung original na yun as deepfake para doon kay Baste, Tatay Digong. So doon makikita, di ba? Kumbaga, may something na doon sa bagong video na yun. Yung ginawa nyo, yan yung deepfake, di ba? Yung ginawa nila, yun yung deepfake. Yeah, kasi may nasubukan din kasi ako niyan noon pero still photo yun, no? Mag-a-upload ka ng still photo doon sa AI tool na yun. Tapos magpo-prompt ka na ibahin yung mukha. Pero yung half of the body, no, ganun pa rin. Pero mag-a-upload ka ng original na photo. So tama ka, Jo, parang ganun yung ginawa nila. May basihan. Yung original may na video, na source, pinasok nila doon sa AI generator, pero hanggang dito lang yung pina-AI nila, yung mukha lang. Ay, ito may nagtatanong si James Navarro, expert sa deepfake. Hindi James, palabas uli natin, Joey, no? Yung ginawa ni Jojo de Guzman. Hindi po expert si Jojo de Guzman. James Navarro, nag-heed lang kami sa call ni Benhur Abalos. Sabi ni Benhur Abalos, maraming deepfake website deepfake software na pwede mong gamitin to test whether a material is a deepfake or not. Hindi po siya expert. Hindi po expert si Jojo de Guzman. Ang ginawa lang po ni Jojo de Guzman
ay, kasi sinabi po ng ng DICT, DICT pala, sorry. ng DICT na may mga, na malalaman mo naman daw ito na deepfake by using available online tools. So, si Yes. Jojo De Guzman, gumamit siya ng available online tools at ang ginamit niya ay deepware. So, ito ang naging resulta ng kanyang ginawa. Kapatid sa pananampalataya, sa... Natawa tuloy ako dun sa expert. Na ganun ka lang, expert. Ito yung problema eh. Pag may sinabi ka about sa batas, sinesearch mo lang naman, available yan. Tapos sasabihin nila, ano ka, abogado? Pag ganito naman, ano ka, expert? Yung parang kailangan wala kang alam, dapat bobo ka lang Kaya para nga. masaya silang lahat. Nakaka-irita. Oo. Ayan, palabas natin. Wait. Ipakita ko lang dito kay kay James Navarro. Sana Ito. Teka, wait. Bago ko ipakita yung ginawa ni Jojo De Guzman, gusto ko ipakita sa'yo, James Navarro, kung ano yung sabi ng DICT. Ito yung sabi ng DICT. Ito ang kanilang official motherfucking statement, okay? DICT statement on fake videos circulating on social media. A video has been circulating on social media which shows images that intend to cast aspersions on public figures. The DICT has ascertained that it is a poorly designed deepfake video that can easily be identified using simple tools openly available online. The public is advised that the production and distribution of fake videos are illegal and punishable by existing laws. So, si Renato Paraiso yung nagsabi nito. Kaya ikaw, Renato Paraiso, you have to explain kasi ginawa ni Jojo De Guzman. Yung simple Kilala ko yan eh. tools to test whether it is a deepfake video. Si ano yan, si Attorney Aboy eh. Si Si Aboy Paraiso. So ngayon, Si Attorney Aboy. Aboy, okay. Attorney Aboy. Ano gagawin natin dito, Attorney Aboy? Ayan, okay. Play ko ha. James Okay, Navarro. so labanan ito ng mga deepfake, Kasi naglabas na naman ang mga Bakit ka nakipakilaki, girl? yung kay BBM daw ay deepfake daw. So sige, identify natin kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So ito, tingnan natin. Mayroon tayong pang-detect dyan. Puntahan natin itong deepware. Pwede nyong gawin kahit kayo. So go to scanner. Ayan, pagka punta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung, ayan, kita nyo naman, no deepfake detected. So kahit punta tayo sa baba, sa details niya. Ayan, punta tayo sa details. Yung avatar niya, no deepfake. Yung sa deepware niya, no deepfake detection, 29%. So makikita nyo, wala siya, no deepfake detection. Wala talaga. So yan po yung video. Yan ito. Ayan, kung i-play natin, yan po yan. So dinidetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay VP Sara, Mayor Baste, ayan, puntahan natin. Scan new tayo, new scan. So pagka new scan, i-upload ulit yung video. Add natin. Ayan. So kung makikita ninyo, madidetect niyan. Yun, doon pa lang suspicious. Suspicious. Ayan, suspicious. Ayan. Ayan, suspicious siya. Tignan natin sa baba, sa details niya, sa details. Ayan. Deepfake detected. Malinaw. Suspicious. So, ano yung niyan? Ano yung, ayan. So, napakalinaw na suspicious siya. So, anong implication nito? Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original ay yung kay BBM. Ngayon, sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste at saka Sara. So ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila maamin, matanggap na si BBM talaga yan. O yan suspicious O ano na, talo na naman kayo.
Sadali lang, may sasagutin lang ko dito bago magsalita si Jojo. Sabi ni deadma pa rin sa video ang ibang Pilipino, mga walang kwenta, nakakahiya sa buong mundo. Alam mo ka magsasalita ng ganyan dahil yung isang posting ng video, yung kay Chris Lam, na nandoon, kasi nandoon si Chris Lam sa Maisug, Los Angeles. Isa siya sa mga unang nag-post. Chris Lam. Isa siya sa mga nauna nag-post. Alam niyo kung ilan na ang views noon? Hindi siya known. Isa lang siya nandun sa Los Angeles, Maisug. 12 million na po ang nakakapanood. 13 million na ba, Wow. Claire? Ano yung 13 million? 13 daw. Ay, 13 million na ba sa kanya? 13 na. Wala pang 24 hours to, 13 million na ba? Nakita mo, Joey? Hindi pa. Pero sabi ni Claire, 13M as of now. Pasend nga nung link dito sa sa akin, sa Messenger. Ano yun siya? Chris Lam. 12 million pa lang eh. 12 million pa lang yung... Nahanap eh. Ay, 13 million na nga. 13 million na. Yun na. Oo. So, wala pang 24 hours, 13 million na. Oo. Kaya nga ikaw Jojo, nung napanood mo to, meron ka bang kahit isang ounce of doubt na siya? Wala eh. Nung una pa lang na nakita ko siya na yun eh, para sa akin. Kasi, di ba, kinumpare pa ni Abalos yung tenga, no? Oo. Ako may ako doon eh, may naisip ako, although it's a joke, pero sa tingin ko sa kakasapak kasi sa kanya ni Lisa, nagkaroon na siya ng cauliflower effect. Kasi laging di ba ganun pag sa MMA, lagi kang binubugbog. Kaya umiba na Sabi before. ko, magkakaroon ako ng cauliflower ear dahil sa training. Hindi cauliflower. Hindi kasi ako ma-contact sports eh. Sa pag mahilig, yung cauliflower kasi nakukuha mo yun sa contact sports. So ngayon, kasi Ipakita mo kaya Joey, yung yung cauliflower sample na ear. Sa MMA yun eh, o kaya sa boxing, pag active ka doon. Laging sinasapak. cauliflower ear. Hindi, iano ko lang dito sa mga tao, no. Ito kasing video na to, kung talagang gumagamit talaga si BBM at may mga kasama siya, it is highly possible na hindi lang ito ang video. Ito lang yung nilabas, no? Asan yung cauliflower? Ayan, ganyan. Ganito yung cauliflower. Ayan yung nade-deform. Ayan Pwede siyang lumalabas. So nawawala yung lobe. Nawawala yung parang dito na, di ba, ito meron siyang deep section dito. So pagka nagka-cauliflower ear ka, medyo tataba tong part na to. So ngayon medyo mawawala tong kinembot na to. Ayan. Nagkaganyan ako. Nagkaganyan ako before. Ayun. Tapos kailangan ipitin ng magnet para lumalim ulit. Kailangan siya ipitin ng magnet dito. Ayun. So meron talagang cauliflower. Oo. Saka tanungin nila si di ba si Nikki Cositing, kilala niyo yung mga yan. Bakit hindi nila questionin yung mga yun? Yung mga at meron din personalidad na palang kilala siya. Meron din palang sa drug addiction, cauliflower ear. Opium addiction. Sa opioids. Opioids. Pag opioids, pwede ka magkaroon ng cauliflower ear. Ito, sabi nila nag-ano raw eh. Gusto niyo i-demonstrate natin yung ginawa ni yung ginawa ni Jojo dun sa video. Ikaw kayang gumawa para mas maganda. Ikaw gumawa. I-demonstrate natin dito. Teka ha. Mas maganda. Yan, maganda Joey. I-download ko lang yung... Live na yan. Hindi ko na deepware lang. Again, tinitake lang po namin ang challenge ng DICT. Ang sinabi ni Attorney Abi. Attorney Abi, mabait kang tao pero challenge mo yan. So, let's do it. Attorney Aboy, shout out. Shout out Attorney Aboy. Ayan, pero friend natin yan. Statement mo, nag-backfire kay Shout out sa Black Rider Task Force ni Abalos. Ayan. Okay. So dito tayo. Teka lang, punta ako dun sa from the time na ginugol ko siya. So ayan, Deepware. Ito yung, di ba? Ito yung website na yun. Yan. Okay, so ayan, go to scanner. Okay, so ayan, Tapos yan naman yung video. Pinapa-upload niya na ako ng video. Okay. Teka, dito tayo. Ayan, ito. Yan ba yung Joey? Yung kay BBM na video? Na? Yung in-upload mo? Oo. Hindi yung kinabaste? Anong in-upload mo, girl?
Eh, but video could not be scanned. Ano bang video na nilagay mo? Ito, pakita ko muna yung video. Oh, ayan at we're just taking the challenge of DICT. Okay, Sabi, wait lang. deepware ay parang Wikipedia. Low daw ang reliability. Ha? Hindi naman yun yung sabi ng scientist ng AI. Ano pa lang namin Eh, yun ang sabi ni Atty. Aboy. Ang sabi, publicly available. O ito yung publicly available. Ano ba yung pinaka-best na publicly available na sinasabi mo na pinaka-bongga? Teka. Ito yung i-upload ko na video. Ito. Ewan ko, siguro baka, baka kaya hindi Hindi yan. Hindi yan po pwede, girl. Dapat Hindi yan po tanggalin ko yung Hindi, first screen. Oo, kasi hindi talaga yan mababasa. Malabo. Wait, Malabo tanggalin. Hindi, tanggalin ko yung, kasi in-screenshot ko lang yun eh. So, kailangan kong tanggalin yung part na, na merong parang ineme. Ba't hindi mo na lang kunin yung Yung video ni Mother Dragon? Teka. Hindi, yung video mismo. Pwede din natin yung link kung nasa YouTube. Oo. Pwede yung link lang. Okay, sige. Kasi yung sa akin kasi downloaded yun eh. Pwede rin natin yung link. Link. Pwede yan. HTTPS sabi niya dyan eh. Mm-hmm. Sa website ni ni MD. Teka. Sa page ni, sa YouTube channel ni MD. Kasi mahaba yun eh, di ba? Meron ba yung maigsi? Yung lang? Paano ba? Wala dito eh, na na-TikTok. Teka, doon sa Boljakera niya meron yata. Doon sa Boljakera niya, wait. Tinry na ng iba, Joey. Joey, mas mabilis pa yung ibang tao sa'yo. Diyos ko, nakakaloka. I just did it work. Sa'yo ba to, Joey? Si-send ko? FB mo to? Oo. Pwede mong i-link dito sa private chat. Ako din, sinusubukan ko dito sa akin Kanya-kanyang subok tayo kasi. Kanya-kanyang subok Para tayo. Subukan ko ng sex video ko. Tapos ang result, deepfake pala yung mo. Deepfake. Naku, baka ma-sir ako. Saan na yun? Yan, tingnan natin. Getting the file. Kasi yung video ni MD malabo eh. Mas malinaw pa nga yung kuha ko eh. Saan po tayo? Anyari, ba't nag-ano pa rin siya? Getting file pa rin siya. Yan, check mo nga yung ko. Send ko sa'yo. Sige. Check mo, may sinend ako. Hindi pa nakakarating. Baka naman ibang tao pala ito. Sa Joa de Vive. Wait. Yan. Anong video yung ginamit mo dito? Yung video from Download ko. Okay. Sige, Sunshine Media. Hindi man ako ano yung mo? Yung sa Joa de Vive? Ano spelling? J? Ayan, yung pangalan ko sa screen. Joey. Sunshine Media daw, network. I-take down nila lahat ng lahat ng link. Yung meron din yung isang link na ako nag-upload ako sa TikTok nitong video na to, tinake down din eh. Hindi, nasa Sunshine Media Network daw. YouTube, Facebook. Paki-send po yung link. Nire-record na kayo ng NBI. O di record! Uploaded link to, Hindi na nila kailangan i-record. Uploaded to sa YouTube at saka sa Facebook.
Tinitake lang namin yung challenge ng DICT that you can use publicly available software to determine its deep fake. O di gagawin. Send ko na lang yung sa akin na video, Joey, yung actual video. Sinext ko, no deep fake eh. Ayan, may check mo. Sige. I-PM mo sa akin, Kuyang. PM ko sa'yo yung actual video talaga to Ano yung record na nagpapakalat itong video? Ito na nga tinatry namin sa software na publicly available to detect deepfake. Ano po kasi yung gumagawa ng ganyan? Yung nananakot ng demanda, yung parang nag-ano, nagpapakalat kayo ng MM. Mga pink! Di ba yung pagka may nasabing hindi maganda kay Lenny? Ganyan yung mga pink eh. Di-demanda kayo ng lawyers for Lenny. Ganyan. May na-demanda ba yung lawyers for Lenny? Ba't di pwede sa PM files too large? Kasi yung sa akin kasi 7 minutes eh. Yung akin. Talaga, na loop. Yung akin, Joey, check mo. Kakasend ko lang. Ano yung China Challenge? Ano ibig sabihin ng China Challenge ng DICT? Hindi, China Challenge, sabi niya dyan. China Challenge? Akala ko China. Buti na lang nandiyan si Jojo, no? Nandito si Jojo. Hindi makihobat. Wala, hindi capital yung China niya eh. China Challenge pala. Yung mga pula ngayon, 'di ba sabi mo Joey, mga pink, 'di ba? Ano na ngayon, mga pula na ngayon. Kumbaga na-adapt na nila yung linyahan ng mga pink. Like yung Dutae, yung Duterte, yung mga ganun. Yeah, tama. Didi shit, 'di ba? Yung mga ganun nila, no? Sila na, parehas na. Taka nga ako, gulat nga ako sa mga linyada ngayon. Linyada nila. Pati ko ma-download yung ano. Kita mo yung sa akin? Ayun, nakita ko na yun yung inaano ko. Yun yung dina-download ko. Short lang siya. 13 saka 17 seconds. Ang inaano, the video has already been public. So what we do is we actually test it as recommended by DICT. Di ba kayo nag-recommend to test it using publicly available software to determine na deepfake ito? Kaya nga. Ngayong ginawa, ididemanda, ha? Ano ba? Nag-send ako ng screenshot doon sa result sa akin, Joey. Teka. Kami na nga ang check and balance ngayon. Ayaw nyo pa kung ayaw na nila. Kami na nga mismo yung nagte-test nung veracity nung ano. Actually, hindi ko nga alam. Video. Actually, hindi ko nga alam yung deepware software na yan. May nagsabi lang dito na may ginawa si Jojo. Sabi ko, meron palang ganito. Kaya nga eh. Ako, yung na-try ko kasi, yung ano lang eh, yung sa, tawag dito, yung sa mga pagsusulat na nga. Yung AI na sulat. AI checker for plagiarism or AI generated text. Sabi ni Byron, akala ko ba 5 videos? Kasi alam nilabas at short clip lang. Sino ba nagsabing 5 videos? Sino ba nagsabi ng 5 videos? Nakakatawa. Nung walang video, sabi niya, ilabas yung video nung may video na. Wala AI. Hindi, ang inaano ko nga nito, nakakatakot kasi nito, kung, ang inaano po namin dito is, for me, it looks like him, and yeah, it seems that if it's him, he's taking something that makes you high, hindi ba? And it happens to be white powdery substance. Now, the thing is, kung ito nga siya, kasi how can you verify that it is actually cocaine? It's just a video. You cannot. Ito na pala, nagbigay na siya ng result. Ito yung video sa link ni Pero hindi ka naka-project. Oo, ito, sorry. Ulitin mo ang proseso. Nagbigay na siya ng result. Ulitin mo ang proseso mo. Oo. Ito yung video, ayan, Boljakan video. So, ang kinuha ko dyan is yung video ni MD. Ulitin mo, girl. Ulitin mo yung proseso mo. Oo, baka ayaw maniwala. Pakita mo muna yung video na gagamitin mo. Okay. So, ang gagamitin kong video ay yung video ni Mother Dragon. And it took some time bago siya nag-load. So, okay. Boljakan. Ayan. So, pinost ni MD to.
earlier today yung video. Ito. Okay? So, ang kinuha ko yung link. Okay? So, pupunta tayo ngayon doon sa website. Manood kayo Ayan. Tapos, ayan, go to scanner. So, didikit ko na yung link. Okay? And then scan. Ayan. Ayan na. Okay, so yun yung ginawa ko kanina, no? Hindi lang naka-project, but hintayin natin yung result. Hintayin natin. Ito galing na to dun sa page ni MD ha. Kanina lumabas, no AI detected. Pero bago wiwiwi lang ako, babalik ako. Ang tagal naman ito. Matagal nga siya. Matagal siya. Wait lang. Matagal Sa pala akin, ito. saglit. Sandali lang yun sa'yo. Hindi kasi link to hindi siya yung video. Oo. Link to ito. So, pinifetch pa niya yung buong data. Siguro. Sa akin, saglit lang kasi Oo. Ako hindi ko alam kung 5. I don't know where Miss Maui got it. So, tanong sa kanya kung saan niya nakuha na 5. Ito nga lang alam. Pero ang kasi niyan is, balik tayo dito, no? Nandiyan ba si Edie? O malis na rin siya? Charot. Umiihi na rin. Ang niya, bakit ba niya china-challenge na maglabas ng nagdodrogay nga? Girl, kahit maglabas ka dyan ng picture, sasabihin niyo pa rin hindi totoo kasi hindi mo mabe-verify na yung nandoon nga sa harapan niya is droge. Bakit hindi niyo na lang sabihin yung presidente na magpa-hair follicle drug test? Tagal-tagal lang request yan 2 years na. Yan na lang. Di ba? Kesa sabihin lang na fake. O di Well, I don't know about Jason sa where he got 5, no? Tanungin niyo siya. Kasi isa lang. Pwede rin naman. Pwede rin naman. May posibilidad. Pwedeng 10. Pwedeng 10. Yung iba nabenta. Hindi, ang kasi niyan is, kung ito nga siya, at may nakapag-record, it's possible na kung gumagamit talaga siya, at may mga kasama siya, it's possible na yung iba nagkaroon din ng record. May nagtatanong din kasi na, di ba, makikita mo yung video, yung, projectile ba? O yung projection ng video, parang nasa harapan lang niya, so may nagtatanong ng ganon. So, ibig sabihin, alam niya, ganon. Kasi parang kung titignan, medyo malapit yung angle. Well, kasi mukhang mukha siyang spy cam. Pwede, oo. Kasi makikita mo yung background niya para siyang kortina. So kung kortina ng hotel ba yun o kortina ng bahay? It might look like a club. Niya, likod niya. Pwedeng club. Pero maliwanag, no? Maliwanag yung video. Actually, siya maliwanag. Di ba siya maliwanag? Parang mood lighting. Oo. Naka-zoom daw, sabi ni Ford, parang naka-zoom. Pwede. So, i-enhance kasi ito So, yung parang baka inano to yung, it made the, Bakit wala pa? Girl, wala ka kasing link. Hindi na, ayan na, getting file, Getting file. Ayan na. Naipasok na, kinain na siya ng Bakit umuulit na naman? Ang tagal nga, kasi kanina, nung in-enter ko, it took some time. Okay. Ayan na. Ayan, nag-aano na siya. Okay. Ayan na. Ayan no deepfake detected. Oo. Tapos may details pa sa baba, ibaba mo. Tingnan mo yung details. So, makikita mo yung video na ginamit. Ito yung in-upload ni Maharlika, yung raw. Oo. No deepfake. Wala? No detection, no? Oo. Lahat ng 4 na yan? Okay, masasabi nila dyan. Ngayon, yung kay Sara naman ay kay Mayor Baste. Kasi dyan, malinaw naman na no detected. O di malinis. Malinis to. Ibig sabihin, malinis ito. Kasi, ang inaano lang natin dito, no? Ang inaano natin challenge dito, nung DICT na deepfake ito. Wala kita natin, according to Deepfare, it's not, sabi, Deepware is a trial phase software, not accurate. Okay, MC, give us a publicly available AI software detecting deepfake na sinabi ng DICT. Ano ang tawag dito? Yan, MC. MC magbibigay daw siya ng ng publicly available na pwedeng gamitin. Which one, MC?
para magamit natin ngayon. Kasi yung DICT kasi hindi nagbigay ng software na ginamit nila eh. Oo. Ay, no? Dito sa pag tingnan nyo yung top 10 na deepfake detection, number 1 yung deepware eh. Deepware. Number 2, DuckDuckGoose. Yung ang AI scientist sa LinkedIn, marami siyang tinest na deepfake software. Ang pinakamaraming dataset is yung deepware, yung ginamit mo. Sabi ni MC, I have used it before but it's not accurate. Pero ang nakalagay kasi sa recommendation, MC, deepware yung number 1. Oo. So, ito MC, papakita ko sa iyo yung number 1. Ito may pangalan to, at least siya, tinayaan niya yung pangalan niya dito sa deepware ha. Ayan, deepware. Ano pangalan niya? Accuracy, Konstantin Simonchik. Simonchik. One of the world's leading expert yan in AI. Expert na yan. Joey, i-click mo nga yung pangalan. Sabi niya, a recent in-depth study by Mukta MSH, Ahmad J, Ryan MAK, Islam S. So madami sila nag-aral at ito yung kanila an investigation of effectiveness of deepfake models and tools published in the Journal of Sensor and Actual Network. So sino yung nagsasabi na hindi siya accurate? Can you please debunk this? Hindi, i-click mo nga yung pangalan niya para makita natin yung profile ito ni Konstantin Simonchik. Tingnan natin ang kanyang background. Okay, ang background niya is taga New York. Baka ito pa yung nag-authenticate. Charot lang. Ayan. Charot lang. Identity Deepfake Detection Biometric Science Chief Scientist and Co-founder of IDR&D. Tingnan natin ang kanyang tungkol dito. Ayan, may tungkol dito. Karanasan sa trabaho, Chief Scientific Officer, Co-founder, Associate Professor, the National Research University of Information Technologies, Mechanics, and Optics. Russian. Russian Federation. Beach Technology Center. Hindi yan. Pero naka-base siya sa, at software engineer din siya. Pero naka-base siya ngayon sa New York, hindi ba? Tinan mo yung niya, New York. Napanood ko siya with Lex Friedman na podcast about AI eh. Ayan, tungkol dito. Chief Technology. Ayan, girl, merong tungkol dito. Ito. Ayan, tungkol dito. Chief Technology. Scientific Officer working in the computer software industry. Experience in the development of biometric technology, particularly voice, language, and facial recognition technology for use in a variety of industries including telecom, financial services, enterprise security, human resource, healthcare, and law enforcement. Author of 10 peer-reviewed scientific publication focus on speaker recognition and anti-spoofing. Meron din po siyang PhD focus in mathematics and computer science. International recognized innovation have resulted in a number of milestones for ID and R&D including ayan. So marami So meron siyang tapos tingnan natin yung article na sinulat niya about publicly available AI tools. So sinulat lang niya to February 21, 2024. So ito yung sinabi niya. The study utilized face forensic, FF++, CelebDF, and derivatives of the deepfake detection challenge dataset covering thousands of facial voice and fakes generated through GANs, autoencoders, and other techniques. The videos feature expression swaps, identity impersonation, kinambular. Okay. Ito yung mga data, the authors of the study provide list of datasets used face forensics. Below is the condensed list with brief explanation. Okay. So accuracy of commercial tool, ito yung tool. Ayan. So nilagyan niya hi, kinembot. Ginradan nila. Okay. Ngayon, ito accuracy of tools available on the internet. Ito commercial tool. So ibig sabihin binibili mo to. Yung online available 98%? open source, okay? Sa open source, ayan, the authors also assess various popular deepfake detection tools that they identified online. Ito yung ginamit natin, deepware. Okay? Ito yung ginamit natin, deepware. So merong FaceSwap, GAN, Mesonet, OpenPost, Deepfake, ONFees. Okay? Among this open source deepfake tools, yung deepware, yung merong pinakamaraming dataset na tinest. May 99% to? Yung yes. FF plus na taas? Oo, yung FF++, 99.26. Ano yung FF++? Considered a good standard
FF++ includes deepfake generated using techniques. Ang ibig sabihin, ito yung Face swap. pinaka-sophisticated na na deepfake method. Kasi mali yung mali kasi yung sasabihin mo na hindi siya accurate. That's not how you judge a test. You test it based on probability of it being accurate. Just like genetic test. You will never get a 100% accuracy of a genetic test. There will always be a room for margin of error. So ang pipiliin mo yung pinakamaliit na margin of error. Mhm. So halata na sabi niya it's not accurate. I'm at TSR, bro. Ito nga expert siya eh. Ano ba yung TSR? Kaya nga, kahit anong Tech service sabihin mo. representative. Yun ba yun? Tech service representative. Customer service ka ng mga Representative lang yan eh. Yung kausap TSR ka lang, dito, expert. Ito, he has a PhD. He has his own company. He's the chief scientist. Bakla, i-evaluate yung efficiency ng group. Barkadahan sila bakla. I-evaluate nila yung efficiency ng mga open source deepfake software detector. Barkadahan sila PhD. Well, TSR ka, ito is may PhD. Expert. May PhD siya, PhD. Ben. Tens of peer-reviewed scientific papers. Bakla. Bakla, barkadahan sila, Tapos publish yung gitrabaho nila sa Journal of Sensor and Actual Network. Hindi i-click mo si Constantine. Pakita nga ng mo si Constantine Simonchek. Pakita nga ng education nito ni Simonchek. Punta muna tayo ng education sa baba. Tech support pala eh. Education. Tech support representative. Oo. Siya ay may master's degree Applied Mathematics Informatics sa St. Petersburg State Electronical University. PhD. Electrotechnical University. PhD in Mathematics and Computer Science. Tapos, tingnan mo yung, i-google na natin kung ano nito, beyond sa kanyang, meron talaga siya kumpanya on AI, digital identity, deepfake detection. Yun po ang kanyang field. Napanood ko yan siya with the Lex Friedman podcast about AI and deepfake detection. Si Simonchek. TSR ito siguro yung mga nag-i-smoke session pag break. Sabi ni yung TSR, ano yan, ang tawag dito, customer service na computer related. Throw service representative. Sabi ni MC, kung beta daw yan, deepware is beta. Yeah, we know. Tech support rep, TSR. Yeah, hindi naman namin kung beta siya or whatever ang inaano dito. It's tinest ito ni Constantine Simonchek and friends. And yun yung lumabas sa kanila. So, you can always debunk their study if you like, and you will be published, definitely. Ganun naman yun eh. Just debunk them na mali yung kanilang assessment ng deepfake dahil sa iyong unang try. Sabi ni MC, let's try it. Tinry na nga namin! At ito na ngayon si Constantine Simonchek. Tinest nila, ikaw isang beses ka lang magte-test. Hindi po ganyan ang mag-test ng Diyos ko naman, do you know anything about science, MC? Ito na nga, tinest na nga namin. Ayan na nga yung result. Putang ina mo ka, ano ba yan? Ayan Wait, Facebook ko, daan, videos. I-test natin yung ginawa nilang fake. Yung kay VP. Yung fake. Sila VP. Yung Sorry. TSR na Tara, music break tayo. Sabi ni MC, I have tried it with 20 times accuracy. Girl, Actually, I MC. tried it initially Yung in-upload ko na video kasi meron siyang parang yung screen ko na hindi siya pure na tao. So ang lumabas, nag-error siya. So that is why I have to get the actual video from Boljakera. Kasi yung kay Maharlika, yun talaga yung video. Yun talaga yung pinakita niya. Hindi, MC, So, patingin na. mali yung gamit mo nung software. Hindi, Kasi patingin. mali yung video mo, hindi mo talaga, hindi siya magiging ng better result. Oh, MC, patingin na lang ng ng iyong CV. CV, not credential, CV. Yeah, CV, yes. As simple as that, patingin ng CV mo. Tinest na nga nila, MC. So, I think MC, you are an anonymous person. We would depend on someone who is willing to put his name on the line than someone anonymous. Sorry. Kahit magpaulit-ulit ka dyan. Ito maganda Sas, babasahin ko. Amir Kal, no? Developer and systems admin here.
Testing it so many times won't matter. You test a functionality through positive and negative testing. Testing multiple times is a stress test, not accuracy test. Hindi nga niya nga alam yan because he doesn't know anything about it. Alam mo ba yung difference ng stress test at saka accuracy test? Accuracy test. Tangina mo ka. Hindi nga eh. We don't care about you, MC, no? We are heeding the challenge of the ICT. The ICT didn't name a publicly available software that they used. So we used a publicly available AI software recommended by an AI expert. Yun. Yan, ito yung pinapakalat ninyo na deepfake. Okay? Kasi ito yung deepfake ninyo. Ito yung deepfake ninyo. Ayan, so, Rodi Baste Sara. Okay. So ngayon, same video, itong video, same testing software, yung deepware, gagamitin natin tong video na to. Okay, so pupunta ulit ako sa deepware page. Ayan. So punta ako sa go to scanner ulit. Okay. I-upload ko ang video na pinakita ko sa inyo kanina. Baka yan mas mabilis pag upload. Ayan. Uy, Oh, bilis. Habang naghihintay Bilis. tayo. Hello, Donmar TV. Ayan. Ito ang result. Suspicious. Una pa lang. Ito yung video na yon. Ayan yan, Suspicious. Kaya nga. Ayan safer May Bitcoin. red. Detected. Red. 96%. Kanina, ito, Green, no. no deepfake detected. Lahat detected. yung apat. Lahat yung apat. In this situation, ang yield niya, si Sefer Bekov, deepfake detected daw. Tapos 96%. Issues, 66%. Hindi, nakakaloka kasi dito, no? MC, we're not heeding your challenge. We're heeding the challenge of the ICT. Kasi sinabi niya, publicly available AI deepfake. So, pinili namin yung number 1 recommended ng isang expert na may PhD at willingly putting his name and reputation on the line rather than heeding someone anonymous. I think naman, no, between the two, mas may credibility naman yung tinataya yung pangalan niya. Hindi ba, Joey? Yes! Yes! And even his company, tinataya niya. Even his company, tinataya niya. Ikaw, wala kang tinataya, anonymous ka nga eh. TSR mo, pagka natanggal ka dyan, lilipat ka lang ng call center. So ngayon, ang dito, wala na kami, hindi namin yung challenge. It's not deepfake. Now, ang real challenge dito is not whether yung video ay deepfake o hindi, kundi ang matagal lang panawagan na magpa-drug hair follicle test ang Pangulo. Dahil yun lang talaga ang makakapag-settle down nito. And for Congress to actually pass a law that all government officials from president down should undergo regular drug test. Simple. Tama. We don't have any solution. Ikot-ikot tayo. Hindi yan accurate. Bakla, the real issue here is whether the president is actually has a substance abuse problem. Period. Ayun. Asa na yung mga yung mga kinembot dyan? So, na-gets nyo ba? Okay, ito nga hindi naman kami dapat dito, sabi ko nga, kaya ako natatawa sa mga pangyayari today. Hindi kasi tayo dapat yung nag-validate or Dapat sila yung gumagawa nito di ba? Actually, ito nga yung sinabi ko kanina dun sa debate dun sa sa Hindi Mo Pera Yan group. Sinabi ko, kung i-debunk ito ng mga ng mga galit kay Maharlika kasi si Maharlika ang naglabas ng video, then let them. Ngayon, ang sinabi kasi nila at ang reply nila dito, gumamit kayo ng AI yan. Gumamit kayo ng AI tools para ma-determine ninyo kung AI yan o hindi. In which we did. Ngayon, nung ginawa na natin, nag-upload si Jojo de Guzman ng material demonstrating yung AI material na pinapakalat ng mga sinumpang galunggong at yung video na in-upload ni Maharlika. Yung video na in-upload ni Maharlika, it yielded to no deepfake. Yung pinapakalat ninyo, yun ay madali lang na na-detect ng na suspicious. We were having a difficult time nung dinedetect natin yung original video, di ba? We were having a difficult time. It took some time bago mabasa ng deepware open source yung yung file.
But for the one na ginawa ng mga sinumpang galunggong, yung ginawa ninyo na material, actually, ang bilis lang na-detect. So, ano gagawin Kaya nga, natin dito? yung ginawa nila kasi, instead na, yun nga, sabi nyo nga, explain nila o kaya patunayan nila. Ang ginawa nila, gumawa sila ng something to counter yung video na yun. Ngayon, yung pinang-counter nila, wala, talo sila kasi detected naman yung sa kanila. So, Correct. lalabas, na alam mo yung kahit kita na nga, di ba, ito pinapakita na natin, nilalatag na natin, nakita na natin na may mali doon sa ginawa nila. So, instead ni-accept nila na may mali, sasabihin pa nila, hindi ano yan eh, unreliable yung deepware na yan. Hindi siya accurate. That makes the situation really aggravating. Kasi parang sasabihin ninyo, ni-review ng isa sa mga leading AI scientist yung open source. Yung open source ng deepfake detection. Diba? Pagkatapos sasabihin nyo, hindi yan accurate. Then, pagdating dito, labanan kayo ng credentials nung nag-aral at ikaw. Diba? Kasi yung kanyang analysis sa deepware na software is already published in scientific journals. Yeah. Ngayon, kasi lumalayo na tayo, no? Pupunta na tayo sa kung accurate yung deepware o hindi. Iba na yung issue na yun eh. That is already the problem of AI scientists. Yun ang publicly available. Sabi ng DICT, you can use publicly available. We use a publicly available. Dapat sinabihan mo ang DICT na huwag nyo sabing publicly available dahil walang publicly available na napapasa sa taste ni MC. Diba? Sabi ni MC, what is open source? Oh my God. Napapalayo na tayo eh. Napapalayo na to eh. Napapalayo na. MC, kung yung open source lang, ibig sabihin ng open source ay hindi mo pa alam. Putang ina. Bakit po tayo napapalayo? MC, makipagdebate ka kay Constantine, ibigay mo nga yung LinkedIn. Pwede mo siyang kontakin. Makipagdebate ka sa kanya, wag sa amin. Dahil siya ang nag-vouch. Sila ang nag-vouch. Sa kanya makipagdebate, wag sa amin dahil siya yung gumawa ng study. Bigay mo yung link ni Constantine. Pakilagay na lang sa comment section. Dahil hindi kami makipagdebate sa iyo dahil hindi kami gumawa ng pag-aaral kundi si Constantine Chorva. Yung niya, LinkedIn profile. Ayan, pwede mo siya i-message. Diyos ko, Lord. I-message mo lang. Kayo na lang mag-usap. Kayo na lang mag-usap. Ayan. Close na ang chapter. MC, yan ang kausapin mo, si Constantine Simonchi. Period. Period. Hindi ba? So, sisihin mo. Kami ay nagdepende sa kanya dahil nga na, okay, ang credential mo, nagganyan ka. Hindi makipagdebate ka dyan. Huwag mo kami, hindi ka makipagdebate sa'yo dahil hindi kami AI scientist. Period. Hindi ba? Actually, hindi yata alam ni ang ibig sabihin ng open source material. He doesn't understand the concept of open source material. Pero huwag na tayo mag-debate doon dahil hindi naman, ang issue naman dito kung open source. Masyadong bobo MC para Oo. Ang pinag-uusapan namin dito is, ano ba? Hindi mo madidebunk na ikaw ay drug addict sa pamamagitan ng pagdebate kung open source o hindi. Isa lang ang simpleng solusyon dyan. Magpa-hair follicle test ka na. Ang tagal-tagal lang nire-request, ayaw mong gawin. Kapag meron tayong kasabihan sa Tagalog, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Alam nyo, sa mga jowa ninyo, pag tinanong nyo ang jowa ninyo, nang bababae ka ba? At tinatawanan ka lang, at ayaw kang pakinggan, anong mararamdaman ninyo? Hindi ba kayo magsususpetsya? At lalo kayong mag-aano na, ay, nang bababae ito. Or nang lalaki. Simple! This is simple common sense. Sabi ko nga sa'yo, ito si Giorgio Di Gusto, pag challenge mo ito magpa-drug test, papadrug test ito, dahil bawal din sa koko. Siyempre I mean, kung alam kong malinis ako. Hindi, I mean, common sense. Kung alam mong malinis ka, go. Diba? Why not? Why not? Napakasimple. Halimbawa sa Europe, no? Halimbawa, syempre kung gusto mo makipag-jug ng walang goma, sa Europe, very, very common ang magpa-STD test. Pa-STD test ka! Dahil nga, hello, malinis ako, ano magagawin ko Hindi ako takot. Pag challenge ako, sas, nagdodroga ka daw. Padractice ako ngayon din, gusto mo. Di ba? Simple as that. Ito din dagdag ko lang. Asan yung mas simple at saka madali at saka hindi, walang gastos? Yung magpa-hair follicle test ka ng sandali lang o yung mag-constitute ka ng task force. Pa-imbestiga, pupunta doon sa Los Angeles, papaimbestigahan. Asan yung mas simple, mas hindi magastos, mas matipid, at napakadali? Correct.
or yung sinasabi ngayon ng DND, ng DILG, na kung ano-anong gagawin nila. That's simple. And kuya, correct. And kuya if you're going to constitute a task force, these are all the legwork. Kasi sabi nila, investigation and prosecution. Gagawa sila ng task force to handle the investigation and prosecution. So, ibig sabihin, mag-iimbestiga at magdedemanda. Okay? Do you understand the legwork and the amount of resources that is required in order to fully investigate who perpetuated this video? You have to go to LA, okay? Of course, you have to pay for air flight ticket, ganyan. You have to pay for your counterpart. Kasi you cannot do an investigation without coordinating with the US government eh. 'Di ba? So mag-kontakin mo pa yung mag-a-apply ka pa, ganyan. And then plus Intel funds. Oo, ang Intel country, yun ang magbabayad ng lahat ng gastusin doon So ibig sabihin, kapag gumamit tayo ng resources ng Amerika, we have to pay them. Of course. We will have to pay them. Okay. Of course. So ngayon, inimbestigahan nila doon, ganyan, na ano nila. Okay. So you pay for an expert. You pay for individuals who are to check on what happened this morning tungkol dun sa maisog event sa Canada. Sino ang nag-upload? Sino yung humawak sa computer? Anong computer ang ginamit? And what not. Okay. Aside from that, kasi sabi nila, investigation and prosecution. Okay. Pagdating sa prosecution, alam niyo ba kung magkano ang gastos na inaabot sa pagkuha ng mga deposition overseas? Yeah, just to establish probable cause. No, this is just to establish, to procure statement, kuya. Wala ka pang na-establish dito. Kaya nga eh. To get the statement of all the people involved that you think can be used for, that can be of use for you. Diba? It doesn't guarantee that you would be able to establish probable cause after. Because because the evidence to establish probable cause of a crime committed in the Philippines is actually in the US. Therefore, you have to establish that a crime was committed in the US in order to establish probable cause to prosecute people in the Philippines who shared that video that was from the States, diba? So, kung ibig sabihin nun, talagang ang napakalaking hassle ang ginagawa nila when in fact, they can just go and take a hair follicle test, di ba? Actually, kuya, there is a very, very huge legal obstacle on that as well. Kasi in our criminal justice system, we follow the territoriality rule. So, ibig sabihin, you have to determine where the crime happened. Okay, the crime happened in the US. The effects are felt in the Philippines. Okay. So, ngayon, pagka ginamit mo yung territoriality test, ano yun? Kasi ang territoriality kasi na basic foundation ng ating criminal law ay nagsasabi na a crime can only prosecuted if it happens in Philippine territory. Yeah, in the jurisdiction. So, in this case, the crime happened in the US, quote and quote, crime happened in the US, the effects were felt here. So, actually, how is it going to pass the territoriality test? Effect lang naman yung naramdaman mo dito. Yung crime na tinutukoy nyo nangyari doon. Do we have jurisdiction on the act? Tama. Ang simple lang, sa US naman nito, kinumit yung alleged crime na pagpapalabas ko ng fake na video. I'm pretty sure ang US, independent ito. Lalo na BFF ngayon siya ni BBM. So, actually nakapabor kay BBM ito kung ipoprosecute to sa United States. Tama. Pero ang niyan, kailangan nyo i-prove na una, fake ito, at walang ounce of truth na ikaw ay nagdodroge. Kasi mahirap na yan mahirap na usapin yan. At syempre ang mangyayari niyan, magiging jury trial to. At kailangan ikaw magdemanda. Tama sa suggest. BBM ang kailangan magdemanda, kailangan niya pumunta ng US, di ba? Di ba gusto nila i-prosecute, hindi ba? O di igawin ninyo, pumunta kayo doon. Pero ang niyan, nasa inyo ang burden of proof. Actually, lahat ng burden of proof sa usapin na ito ay nasa kanya. Una-una, kinakasuhan yung deepfake, then you have to file a case and pass a certain burden of proof. Kung civil case yan, mababa lang yan, preponderance of evidence lang yan hindi ba? And the second burden of proof, again, substance abuse is a medical condition. Ang may burden of proof, para patunayan na wala o meron kang medical condition, ay ikaw. Because hindi po pwede na pumunta dyan ng mga, magpapasupina pa para makakuha ng hair follicle mo? Walang ganun, be.
Ayun. Ang ano no, ang problem kasi parang sinasabi nila na BBM will say na bakit ako mag-aano, wala naman kayong proof na kinikembot, ganyan. Okay, ito yung problem ko rin dun sa iba who are approaching this issue in a very legalistic way. Okay? This is actually a political question and a moral Sabi ni Mirna Magno, ewan ko ba to si Mirna Magno, they can't investigate in America because it happens in the Philippines. Mirna, the video was shown in the United States. Ang accusation ng government is ito ay fake, it's a criminal act. So where did the crime happen? Ang crime po yung uploading. Yung uploading yung crime. Pagpapalabas. Yun nga, yung pag-upload mo for public viewing. Kasi ang pinaparusahan mo sa cyber libel yung nag-publish eh. 'Di ba? Na-publish siya sa US kasi doon yung origin nung publication. Minsan yung mga nagko-comment na mga hindi mo alam kung nakikinig ba sila, nanonood ba sila, naiintindihan ba nila. Hindi mo saan nanggagaling yung mga sinasabi. True. It happens in the Philippines. Oo, let me just finish this kasi ito yung problem eh. And I think sakit to ng karamihan. I know you're trying to be critical on the situation, ganyan. Kaso nga lang, misplaced. In this situation, this is not just a mere legal question. Okay? Then kung gusto nilang magkaso, then mag-anuhan kayo dyan, then you're going to have a proper venue on how you're going to create your legal arguments before the court. Kapag itong kwento na to, naging usaping legal, edi wala na tayo doon. It is going to be between Maharlika, Benhur Abalos, and other government officials plus Bongbong. Okay? It's going to be the Philippine government versus Maharlika. Okay? So legal question na to. So Maharlika can hire a lawyer to defend her, ganyan. So reserve mo yung argument ninyo kapag ito ay naging legal problem na. At this point, this is not a legal problem, okay? So you cannot force to apply certain rules on this situation absolutely based on legality, okay? Like for example, burden of proof, kineme, ganyan. Yung mga ganyang logic, you can only use that insofar as you're going to argue based on the political and moral value of this situation. Okay, ngayon, for me, this is a moral and a political question. Okay, why? Right. Why is this a moral and a political question? BBM is voted by 31 million Filipinos. Okay? And this 31 million Filipinos, had they known na Adictus Benedictus to si BBM, you think iboboto ba siya? You think iboboto ba si BBM? Of course not! Walang boboto sa isang adik! Ngayon, because of that deception, and this is a purely moral question, it is incumbent upon the one who betrayed public trust to retain that peace of mind na nawala sa atin bilang voters. Na at least kahit bad trip kami sa'yo, ay hindi ka addict. Okay? So, do you follow, guys? Do you follow? The problem is to try to insist on a legal situation which is not present at the moment. Alam mo, sandali lang, Joey, put that in your mind. May compare ako lahat nagkaroon ng medical condition na problema. Pinoy, Duterte, BBM. All these are medical issues. Kay Pinoy, ano yung medical issue ni Pinoy? Kung natatandaan ninyo. That affects his ability to think. Di ba meron siyang psychiatric disorder now, di ba? Oh, parang bipolar ata. Basta, di ba may ganyan, di ba? It has been an issue sa kanya. Yan din ang magiging issue, yan parating binabato, kaya ganyan yan. Kasi, kaya nga nauso yung abnoy Yes. Diba? And something like that. Not cigarette, no. It's a psychological condition. Smoking. Kasama na yun. Parang bipolar siya. Oo. Ngayon yung kay Duterte, sabi may cancer. Di ba malapit nang mamatay, ganyan, etc. Tapos yung fentanyl, pero it was Duterte himself, at meeting niya, nag-fentanyl ako, nasobrahan ng patch, ng laki. Nagpinagalitan ako ng doktor, but it was a prescribed medicine. Treatment. Medicine. Tapos, umaamin siya, sinasabi niya, meron akong nagka-COVID ako, meron akong ganito, meron siyang Burgers disease. Burgers disease. Diba? Ito ngayon yung presidente natin, ang kanyang medical issue is substance abuse. So,
Ano pinagkaiba nito sa challenge na ginawa kay Duterte at saka kay Pinoy? What sets BBM different from them? At hindi niya kailangan niyang sagutin ito ng maayos. Diba? Tama. Money, walang difference, parehas lang, kaya lang may money involved na. Yun yung sinasabi natin na busalan na sila. Kasi makita mo naman yung mga media ngayon, kung i-backtrack natin yung mga media nung panahon ni, especially kay Tatay Digong, kahit yung mga slightest detail, check and balance Yeah. sila eh. They make the big deal Ngayon, out of wala. it. Ngayon, 20 million ang budget ng half day, not even whole day, half day na SONA, wala man lang nag-check and balance sa kanila. Nasaan na sila? Jo, balikan kita daw sinabi mo yung sa mainstream media. No? Ano Kung itong video na to ini-release doon sa campaign period prior to the 2022 election, ano kayang mangyayari sa social? Mag-aapo yung social media, mainstream media, saka yung mga Mainstream. nilawan. Oo. Mag-aapo yun. Sigurado yun. Sigurado yun. Kung titingnan mo kung anong mga pinagsasabi nila against BBM noon. Diba? Yeah. Oh, True. so tama ka nga. Nasaan na sila ngayon? 'Di ba? Binabrush off nga nila pag nagre-report, klarong-klaro yung nagre-report, yung mga anchors na nire-report nga yung about yung video. Parang ayaw eh, parang napipilitan lang because they're not convinced na totoo yung video. So, yun. Ito pa, yung 20 million, no? Kasi 'di ba yung 125 million confidential fund kuno ni VP Sara, 'di ba? 11 days. Ngayon yung 20 million. 1 20 day. million multiply by 11. 11 It's days. more than 125 million. 220 million. Question. This Wala is the same thing. It's the same thing. Ito pagkain lang ha. Actually, yung mga makakaliwang grupo, di ba ang sigaw niyan, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. Yun yung ano yan eh, yan yung sigaw niyan eh. And I think, no, at this point, parang kailangan kasi nilang idamay ang talagang gusto nilang talagang tirahin lang, si Inday Sara. Kasi Duterte, ganyan. So, of course, they do not like the politics that the Dutertes represent. So, that's why, galit sila sa mga Duterte. However, I think the Makabayan Bloc is having an existential crisis. Kasi, they are having an existential crisis. Why? Kasi, saan ka naman nakakita ng SONA na pati Vice President damay? Di ba? Pati Vice President damay, parang, kasi sa totoo lang, ang gusto nyo naman talagang iwelga si Inday, hindi si BBM. Kaso nga lang, ang weird naman pagka sa Vice President kayo magre-reklamo. Di ba? You have to include Bongbong. But the truth is, if you're going to look at the materials of this fake Makabayan groups, parang si Inday parati yung mga nakalagay sa walls nila, yung mga materials nila, most of them are leaning towards talagang to ruin Inday. It is directed to ruin Inday. Ngayon, SONA, hindi naman sila pwedeng magwelga para kay Inday. Diba? So, I'm so sorry, Parts. Irrelevant. Sabi nila kay BBM, I'm so sorry, Parts. Damay ka talaga. Hindi naman po pwedeng Inday ito. Diba? Ganun lang. Okay. Well, anyway, ano yung mga reaction nyo doon sa reaction ni Larry Gadon said it was fake. Gibot Teodoro said it was isip bata and swapang. The act is isip bata and swapang. You want to see the statement of Gibo? Lahat sila. Panoorin natin lahat. Lahat sila. Unahin muna natin yung kay Gadon. Sige. Kay Gadon.